ipinapalagak ko ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. I sign Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. When Marcos declared martial law in 1973, he threw Ninoy in jail along with a number of other people. Po yung mga estudyante ng University of Makati na kumukuha ng kurso Bachelor of Science in Management Accounting. So isa po sa mga gawain po namin po sa subject namin na social science ay maghanap po kami ng mga living witness, yung buhay, yung may mga buhay na karanasan ng panahon ng martial law or di kaya na. So, nagpapasalamat po kami at pinaulakan niyo po kami ng mga pasok po dito sa inyong tahanan. Pero bago po ang lahat, magpapakilala po muna kami. So, ako po si Marga. Ako po si Nora. Ako po si CJ. Ako po si Echo. Ako po si Doreen. Ako po si Jean. Rhea po. Abby po. Ako po si Camela. Ronan po. So, kayo po ay nanay. Ako po si Mrs. Lily F. Pantona Bengusta, ang aking pong bahay nasa Block 5, 137, Block 5, Avocado Street, West Rembo, Makati. Kwenta mo po kayo. 62 years old na. Para po sa akin, pagkasimula, ayan. So, magtatanong lang po kami ng iba yung mga karanasan na bawat isa sa amin may mga katanong. So, una pong tanong namin, nung nalaman niyo pong magde-declare si Marcos ng martial law, pabor na po ba kayo agad dito? Wala pa ako nung pandaan desisyon. Siyempre kasi ang mister ko noon hindi na noon umuwi. Hindi sinasabi kung ano ang status nila dyan sitwasyon nila dyan sa loob ng kampo. Kaya wala rin akong pato kung mayroong martial law, wala. Kaya wala pa, hindi pa ako gaanong nagre-react kung ano. Sa tingin niyo po, ano po yung pinakalayunin o hangarin po ng martial law pag pinatupad ni Marcos? Ang sa aking pagkaka-obserba, kasi noon, mas palalo ng mga media ata noon. Sobrang na sila sa mga kalat ng balita na minsan walang basayan. Minsan nakakasira rin siguro sa kuwan ng mga sundalo. Kaya isa rin na reason siguro yung kaya kinuha nila. Saka ang isa pa siguro noon, yung mga negosyante ba? Alam ko ng mga negosyo nila. Gusto rin nilang kumita. Eh hindi naman yun, mas marami naman kasi ang mga mahihirap. Kaya siguro isa rin sigurong dahilan din. O, yun ang sa akin na paniniwala. Ang isa po kayo sa mga nagpaprotesta po, yung mga tulong batas. Ay, hindi. Sa loob lang kami ng bahay, hindi kami lumalabas. Hindi sumasali sa bawal. Di ba po yung asawa niyo po, sundalo, tama po ba? So ano po yung mga karanasan niyo nung paano na martial law? May sinabi po ba sa inyo yung asawa niyo, mga paalala? Ang paalala lang ng mister ko, huwag kayong lalabas ng bahay. Alagaan mo yung mga bata. Basta dyan lang kayo. Kung makakauwi ako, makakauwi ako. Kung ako ang tatanungin mo, nasa mabuti akong kalagayan. Yun lang palagi yung sinasabi. Dyan lang kayo sa bahay.
huwag kayong mag-alala, nasa mabuti akong talaga. Pero nakaramdam mo kayo ng takot. Ay, hindi lang takot, nervyos. Eh, siyempre, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa loob ng kampo. Siyempre, mga sundalo yan. Hindi mo alam kung ibala sila sa kanyon. Yung silang gagawin na pinaka-puro sa mga kanila. Siyempre, alam din ng ibang kanya kung sino. Hindi naman nila alam kung sino mga kanila dyan. Eh. Yung mga kalaban ba nila. Yung Pilipino mag-aaway at magpapatayan. Yung ano po, di ba sabi niyo po nung nag-decision pa lang po si Marcos, wala pa po kayo. Na martial law. Ako. Ilang taon na po kayo yung napatugat kay Pampano siguro ako, mga anak ko eh. Nasakon pa lang siguro ako, mga 30 pa lang siguro. Kasi mga anak ko na elementary pa lang noon eh. Elementary pa lang mga anak. So, nung panahon na po, nung martial law, ano po ba yung mga bagay na pinagbabawal po? Yung nga, nakikinig kami sa radyo. Yung nga yung lahat eh, ang balita eh, walang tao sa kalsada. Kasi yung nga, delikado. Oo, may curfew pa. Kasi huwag kayong mag-alala, sabi niya, kung tahimik lang kayo, huwag kayo yung pakikipagkwentuhan sa labas, yan, basta sa bahay lang. Siyempre po, di ba, bilang asawa po, nakakaramdam po kayo ng nervyos, Oo. Bilang asawa po, siyempre nasa labas lagi yung asawa niyo, tapos kayo po nasa loob lagi. Pabor po ba kayo doon sa martial law? Hindi kasi nung martial law, lahat ng mga sundalo wala sa labas. At sa kanya-kanya silang mga unit. Halimbawa, Marines ka, nasa Marines ka sa airport, sa Wakadaan, sa Marines, ang kampo ninyo, dyan kayo. Kung kung ka naman sa GSQ, ka na-assign, dyan ka sa GSQ. Kung ikaw, Army ka naman, dyan kayo. Kung Philippine Army ka, dyan ka sa Fort Bonifacio. Oo. Ganyan mga home base sila. Kung saan ka, kung anong unit mo. Hindi pwedeng Air Force ka, nandito ka sa Fort Bonifacio. Dito ka sa Air Force ka. Kasi kanya-kanyang home base yan. Ano po pala ang pangalan ng asawa niya? Yung ranko niya ngayon o yung Ano ang pangalan niya? Fernando. Gusto niya. Retired mo siya noong 1998, second lieutenant. Sa tingin niyo po, nakatulong po yung martial law sa ekonomiya ng Pilipinas? Noon, meron din tulong. At sa paano pong paraan? Yung ngayon sa mga misa sa bilihin, medyo mababa, nakokontrol yun, nakokontrol yung mga paninda. Pero po sa part na hindi siya nakakatulong, ano po yun? Eh, siyempre yung mga mayayaman, siyempre, nakukuha yung mga business nila, yung meron na control. Yun ang hindi... Meron po ako nabasa na kaya daw pumababa yung panahon ng martial law. Kasi tinatakot daw po ni Marcos na kunyari, tinira ka sa palengke, pag hindi ka po binabaan yung tinda mo, pwede ka nilang patayin. Oo, ganun nga yun. Oo, kaya nga sabi ko, ang nakakapon doon, yung manegosyante ang kawawa. Siyempre, business nila yan, nakokontrol sila ngayon ng presidente. Kumikita po. Pero yung namang nakukuha doon na konting halaga na may bawas, nakakabuti naman sa mga mahihirap. Kasi noon marami naman mahihirap eh. Pero totoo pong pumapatay sila. Ayun, hindi ko alam kasi hindi ko naman nakita eh kung paano sila manghulit sa pumatay eh. Siyempre, may sila ako, nasa bahay lang naman ako. Pero para sa inyo po, naging mabisa po ba yun para umunlad yung bansa natin sa panahon ni Marcos? Hindi mo rin masasabi na, Juan, sa akin hindi naman yung umunlad na gusto. Meron din gusto. Ano naramdaman niyo po ba yung pag-unlad ng ekonomiya ng panahon ni Marcos? Ano po masasabi niya yung panahon ni Marcos sa ekonomiya noon sa panahon natin ngayon? Eh noon, hindi ko masasagot. Siyempre, hindi pa ako nung sinapangalan sa Japanese war. Hindi po, yung kay Marcos po ba yung pamamahala ni Marcos sa ekonomiya ng panahon niya o yung ekonomiya natin yung pamamahala sa panahon natin? Ano po sa tingin niyo yung magbubuti?
Kasi nung kay Marcos, maraming project umisis niya, yung First Lady, na nakapakinabangan noon ng mga dayuhan. Yung meron tayong palabas ng gaya ng CCP, di ba meron tayo yung Focus Theater, meron tayong Metropolitan Theater, di ba meron yan. Ginagamit nun ng mga foreigner yan, kung meron tayong mga big event doon, hindi na gumagastos ang gobyerno. Yun ang panahon nun ni Marcos. Sa ngayon, hindi ko alam kung ano mga proyekto naman ni Presidente Aquino. Kasi hindi naman ako gaanong Papaano po kayo? Ano po, gusto niyo po bang ulit magkaroon ng isang presidente na gaya ni Marcos? Ay kung maaari na meron kang konti sa panig niya, meron din sa konti ngayon dito. Yun ang sa akin. Pwede pagsamahin yung dapat. Meron yung mahigpit, meron yung medyo maluwang. Ngayon kay Marcos talagang mahigpitan talaga siya kasi martial law nga eh. Isa lang tao ang nag-decision yan, ang nag-uutos pati. Pero kung kayo po ulit ang tatanong, kahit po ba kayo magkaroon ulit ng martial law o batas militar sa panahon na po? Yung sa akin kasi, yung sa ngayon eh, gaya ng mga MPA ba, yung gaya nila Suarez, di ba? Nung kay Marcos yan, wala na yung mga ganyan, walang mga sundalong namamatay. Kasi nagpisa si Marcos eh, kasi mas naintindihan niya ang sitwasyon ng mga sundalo. Hindi gaya ngayon, tignan, di ba, ang daming namatay. Di ba, pati mga massacre noon na open, maluwag, at presidente. Di ba, tignan nila mga reporter na mamamatay. Di ba, yung massacre noon. Gaya nitong, anong buwan yun, yung linusob na naman ng Committee ngayon, sorry ba yung mga sundalo. Di ba, may namatay na naman mga sundalo. Kaya, nakakaawa ng mga sundalo sa panahon. So yun po, di ba sa ngayon po, may nagaganap na korupsyon sa gobyerno. Sa panahon po ba ni Marcos, may ganun din po bang nagaganap na korupsyon? Meron yan, hindi mo maaalis. Pero hindi naman yung bulgar. At saka dyan siguro, ang korupsyon siguro maaaring 3 tao lang ang gagawa, 2 tao, o 1 tao lang. Di ba ngayon eh, kalat na. Kanya-kanya na sila kasi weather lang sabi nilang yun eh. Yun lang ang pag ngayon na... Sa tingin niyo po, naka-apekto ba yung martial law sa pamumuhay natin? Noon? Ano po yung epekto ng martial law noon sa buhay natin ngayon? Nagkaroon po ba ng mga epekto? Nakatulong po ba o kaya nakasama? Kasi sa ngayon, yung nasabi, hindi ba may kalayaan na tayo. Kasi noon wala tayong kalayaan kay Marcos eh. Yan ang naging epekto ng martial, ng ngayon. Di ba kaya nga meron ng EDSA Revolution yun. Yan ang kaibahan ngayon. Kasi yun, napatalis na si Marcos, di ba si Score ang nag-take place. Yun, kaya naging malaya na tayo. Kaya lang kasi nag-rally nga yung mga panon eh, kasi yun nga yung ayaw nila yung panon ni Marcos. Okay po, di ba na yun nung sa, sabi niyo po yung asawa niyo po sa Galo. Na, ano po iba yung sa tingin niyo na dumating po ba kayo sa point na parang yung security niyo wala na? So parang pag hinaan na kayo ng loob na may parang isang araw dumating na hindi na kayo ligtas. Ay, wala sa isip ko yan. Kasi iba naman ang sitwasyon ng mga sundalo noon sa pamilya nila, hiwalay yan. Hiwalay. Hiwalay yan. Pero patagal kayo hiwalay sa Hindi ko lang mabilang. Basta nung medyo maluwag na, lahat naman na pinalabas na ng ni Marcos eh. Kasi sa kanya naman lahat order yung Pero umabot pa ba yun ng EDSA Revolution? Ay, hindi naman. Wala naman. Kasi maalala rin yun nung sino yung nag-utos na kakanyunin ng fan. Di ba, maalala bago mag-martial. Yung martial na yung kakanyunin, di ba? Meron tayo, abutan niyo ba yun noon? Kaya, hindi. Kasi meron nung hindi ko matandaan eh na sabi na kakanyunin na para kwa. Ngayon, yung kukuan pala yun, yung kung aalisin si Marcos, so itutuloy yung kakanyunin. Hindi ko alam kung anong kakanyunin nila, yung kukuan na ba nila ng... Parang pinagbabanta na po siya. Hindi pinapuk... Oo, yung gano'n na.
na iikupan na lang na kuha. Ngayon, doon ako nung nagkaroon ng nervyos. Kasi live na yun may radyo na May nagre-report na Na maaaring kanyo nakatutok na daw yung mga reporter yan, yung kanyo dyan sa DHQ, galing yung kanyo dito sa Fort Bonifacio, kung hindi pa aalis si Marcos. Ang may kon nila noon dyan, si Angelis. Ang pinakapon ata dyan noon, saka si Ramos ata, hindi ko na magagawa matandaan. Kaya doon ako ninabas kasi lahat na nasundalo, yun na. Nakaready na lahat yung mga yan. Kasi live sa radyo Awan ng Diyos, hindi naman natuloy yun. Kasi si Marcos, dinala na sa Paway, imbis sa Hawaii. Sa Paway, Ilocos Norte sana yun. Yung pala, Hawaii nila sinala. Kaya walang hindi natuloy yung ganun. Kung kung sakaling magkakaroon po ulit ng martial law, okay lang po ba sa inyo ngayon? Ay, wag na kasi kawawa mga bata ngayon. Mahirap. Mahirap na. Napakalaki po ng pagbabago ng kabataan. Oo, mahirap. Iba noon kaysa ngayon. Ang panahon noon kaysa ngayon. Kung papipiliin po kayo, yung panahon na mura yung mga bilihin, parang magaan sa bulsa, pero wala kang kalayaan. O yung may kalayaan ka nga, kaya lang, medyo nagtaas mga bilihin, parang wala naman siya ng proyektong nararamdaman na mas nakakabuti sa atin. Ganun. Ano po masipiliin? Gusto ko wala akong pipili sa dalawa Gusto ko yung equal, yung magbalat. Sa akin, magbalat. Hindi pwede yung mura nga, wala kang kalayaan. Ano bang magagawa mo? Anong silbi mo? Meron ka naman ito. Wala kang desisyon. Mura nga, kung wala ka naman sapat na perang pambili, kaya dapat mag-balance yan. Dapat silang mag-balance silang gumawa ng paraan. Diba yung mga nakaupo ngayon? Balance sila. Kasi nararamdaman din naman nila May mga apo rin sila. Siyempre, yung mga sila Marcos, may mga apo rin na yan. Siyempre, alam nila ang pandi ng gastusin ng pamilya nila. Dapat balance. Naman po, sa aspetong edukasyon po, ano yung mas maganda, yung programa ni Marcos dati ng martial law o yung ngayon po, yung edukasyon? Ako masasagot siya kasi kapanahonan ko. Kami noon, full day kami noon. Nilalakad namin yan. At saka kami noon, yung pagka meron kami multiple sa mga number, itong ginagamit namin, nag-memorize kami. Mga notebook namin na may mga multiplication doon, yung equivalent ng chupa, ganta, century, centimeter to millimeter. Pinakabisado namin yan. Kasi wala pa noon yung mga gaya ngayon na high-tech. Kaya ang mga tao noon, hanggang ngayon, yung mga buhay, kahit hindi gumagamit sila bumibili, alam nila kaagad ang sukli, magkano yung bukas. Ngayon hindi Yung mga iba mga may tapos na calculator gano'n, minsan may question sa mga history, wala silang alam. Yung mga nabubuhay pa, may alam pa rin hanggang ngayon. Kaya po, nagpapasalamat po kami at kami po yung pinakasakan. At na ibahagi niyo po ito. Ay, sa akin na panahon na. Hindi sa inyo kasi iba kayo ngayon mga Iba po talaga yung paghihirap ng mga kabataan. Kami noon, naglalakad kami, whole day kami noon. Diba po, sinasabi niya po, magtatanong naman po kami, diba, mayroon po bang naikwento sa inyo yung nanay niya, di po kayo sa atin, dun sa mga karagatan po nila ng panahon. Inanay ko nga, kinausap ko kaninang umaga. Yung sa questionnaire, siguro magtitinatanong natin niya. Yung nga yung unang question. Sabi ko, bakit kayo nagtatatakbo kung meron kayo nakikitang hapon? Kasi pinapatay nila ang Pilipino. Ganon. Ano ngayon ang noon? Anong mahirap noon? Walang asin. Asin. Yung pagtimpla sa pagkain. Marami daw silang pera, wala namang asin. Yung importante kasi nagpapalasa. Saka wala silang mabili. Bakit ba? Kung walang kayo, bakit wala Mahirap pa kasi gera nga yung Walang magpo-produce po. oo, at saka yung bibili nila, gera nga, meron ba nagtatanim? Gera nga yan Kahit marami silang pera doon nun, bayong-bayong, wala silang mabili. Ganun ang pangalan. Kasi sila, minsan nagluluto pag meron daw nagbomba na, buhatin na yung kaldero, kanya-kanya silang takbo kung saan sila mapansin na gubat. Tingin niyo po kaya, ano yung parang mas mahirap? Yung panahon ng hapon o yung panahon po ng martial law?
Ay, siyempre yung hapon, biro mo, sila, nagtatatakbo kahit gabi, nagluluto. Pag meron pa niya, takbuhan sila, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Mababa daw nun yung mga eroplano ganyan eh. Nagbabagsak sila. Bakit po sila nagaganon? Hindi ba kaaway nila ang panito? Itong Pilipinas, hindi ba dito sila nung ng gera no? Kaya nga may naiwan na yung Masita Treasure dito. Gusto nila sakupin ito. Kahit po yung nanay ko nakaranas po ng pagmamalupit ng mga Hapon. Ay, hindi kasi tumatakbo. Kaya nga po malakas ang husay. Tumatakbo daw sila noon. Ang pag-aaral naman nila noon, tinuturuan sila. Pero pagka nandiyan na naman daw yung maglalaglag ng bomba, takbo na naman Marami sila. po na namatay nun. Oo, marami. Marami talaga namatay. Kahit saan po yun sa Pilipinas. Ganun ang pero siguro, meron sigurong, aywan ko kung ano yung kwento nanay ko. Sabi ko, ano naman na naging masaya, natapos ba yung gera? Oo, natapos. Paano nangyari yung dumating mga Amerikano? Pero po tayo may mga balita daw po yung sabi ng ibang lola. Yung sila daw po mga kababaihan, lalo-lalo na. Nagtatago daw po sila sa mga kuweba. Oo, Kasi, bakit daw po, alam niyo po kayo yung story doon kasi para yung mga babae doon. Tapos, alam po ba Ginagahasa. ginagahasa? Oo, kaya yung auntie ko noon na nagkwento nun eh, kaya ang ginagawa nila noon, ko saan sila kumukuha ng kulay-pula. Yung nagpapahid sila sa ganito. Kasi takot ang Hapon pala sa kwan, kung meron sila makitang pintura. Hindi, yung dugo talaga sa katawan ng babae. Bakit po? Takot daw sila, takot na hindi ka nila lalapitan. Hindi kayo po nila papatayin. Hindi ka nga nila lalapitan, iiwasan ka nga nila eh. Sana po daw, diba? Sana po, diba, naglagay naman sila lahat doon. Hindi ako po, sa kayo kumukuha ng dugo. Baka yung mga hayop. Baka ganun nga, mga hayop siguro. Pinapatay nila yung pinupulot dito. Pag nakita ka doon na may dugo pa, lalayo ka pa nila. May pagkakaiba po ba yung babae ngayon sa panahon ngayon? Mga kababaihan ngayon sa panahon ng mga Hapon? Ay, hindi ko alam. Sabi niyo, based mo sa observation. Mga balita po. Ngayon po. Kaya yung mga tao, no, yung mga kababaihan noon, mga inosente, hindi nila alam yung pagsigit. Pero siyempre, yung mga ganyan-ganyan na yung pag-aaralan ngayon na tungkol sa mga ganyan. Relasyon ng lalaki at babae, wala sa kanila noon yun. Ang damit nila noon, mahaba. Kahit mahirap ang magulang, kung merong anak na patapos, sila ang mag-aangat sa pamilya. Yan ang pinakakuan. Kaya sabi ko, mapalad ang mga bata na kayang pag-aralin ng mga magulang. Mapalad talaga. Kasi marami ngayon na kahit gusto mag-aral, hindi nakakapag-aral. Kasi dahil nasa hirap ng buhay ng iba. Kaya ang kwanto nga mag-aral kayo hanggat pinag-aaral kayo ng magulang. Mahalin din ninyo yung magulang. So, maraming pong salamat sa oras. Maraming salamat po. Salamat din, ha? Mag-aral kayo mabuti, ha? Nay, ano po yung tuloy na spelling po na kaya niyo? Thank you po. Happy New Year po. Ganun po.